Ako si Adrian, isang simpleng estudyante na palaging nasa likod ng classroom. Hindi ako mahilig makipag-usap, mas gusto kong mag-aral ng tahimik. Ngunit sa kabila ng aking pag-iwas sa pakikisalamuha, hindi ko mapigilan ng pagtingin sa aking seatmate na si Mia. Siya ang kabaliktaran ko, palakaibigan, masayahin, at palaging may nangiti sa labi. Isang araw pumasok ako sa classroom na puno ng sigla. Habang nakaupo, napansin ko ang isang maliit na papel na nakapatong sa desk ko. Nagtataka akong kinuha ito at binasa. Hi seatmate, ano ang pangalan mo? Nakalagay sa sulat, simpleng tanong, ngunit nagbigay ito ng kakaibang damdamin sa akin. Sino kaya ang nagpadala nito? Si Mia kaya? Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Bumalik ako sa pag-aaral, ngunit hindi ko maalis ang sulat sa isip ko. Bawat minuto, tila may bumubulong sa akin na sagutin ang tanong. Sa wakas, nagdesisyon akong sumulat pabalik. Ako si Adrian, ikaw? Maikli, ngunit sapat na para simula ng komunikasyon. Nang sumunod na araw, pumasok ako ng may kaba. Habang nakaupo, muli kong nakita ang isang sulat sa aking desk. Ako si Mia, gusto mo bang magkaibigan? Nakalagay sa papel. Hindi ko mapigilan ang pagngiti. Totoo nga, si Mia ang nagsimula ng sulat. Nagsimula kaming magpalitan ng sulat araw-araw. Mula sa mga simpleng tanong, dumating kami sa pag-uusap tungkol sa aming mga pangarap, hilig, at kung ano ang gusto naming gawin sa buhay. Ang bawat sulat ay parang isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo. Isang araw, habang abala ako sa pagbabasa ng bagong sulat, biglang pumasok si Mr. Reyes, ang aming guro. Nakakunot ang kanyang noo, tila may hinahanap sa loob ng classroom. Sino ang nag-iingay dito? Tanong niya. Napatingin ako kay Mia at pareho kaming natatawa sa sitwasyon. Mga sulat lang naman ang aming pinag-uusapan. Habang naglalakad si Mr. Reyes patungo sa aming lugar, naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ano ang gagawin namin kung mahuli kami? Mabilis na itinago ni Mia ang papel sa kanyang bag, ngunit hindi ito nagtagumpay. Ano yan, Mia? Tanong ni Mr. Reyes sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko siya tutulungang magsalita. Ngunit sa halip na magalit, ngumiti si Mr. Reyes. Ah, love letters pala, sabi niya, sabay tawa. Nagulat kaming lahat sa kanyang reaksyon at lalo akong nahiya. Pagkatapos ng klase, lumapit si Mia sa akin. Pasensya na, Adrian. Hindi ko akalaing mapapansin tayo ni Sir. Sinabi niya habang nag-aalala. Ngumiti ako at sinabing, ayos lang Mia, baka mas maganda kung mag-usap na lang tayo ng harapan. Sa kanyang nangiti, tila ba nagkaroon kami ng kasunduan. Sa kabila ng aming pag-iwas sa gulo, naramdaman ko ang kakaibang saya sa aming sitwasyon. Ngunit habang nag-uusap kami, biglang lumapit si Jenny, ang kilalang mahilig sa chismis. Uy, Adrian at Mia, kayo ba ang magkaibigan? Tanong niya. Hindi ko alam kung paano sasagutin ito, ngunit naramdaman ko ang kakaibang kaba sa kanyang tanong. Ngunit bago pa man kami makapagpaliwanag, biglang tumayo si Jenny at sumigaw sa buong classroom. May love triangle dito! Agad na naging interesado ang buong klase at doon nagsimula ang usapan tungkol sa aming dalawa. Ano ang mangyayari sa susunod? Ang mga sumunod na araw ay tila naging mas maliwanag para sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kakaibang saya sa tuwing naiisip ko ang tungkol kay Leah, ang aking seatmate. Simula nang nag-umpisa kaming mag-usap dahil sa maliit na sulat na iyon, unti-unti kong napagtanto na hindi lang pala siya basta seatmate. Siya ay naging kaibigan, isang tao na hindi ko inaasahan na magbibigay kulay sa aking bawat araw sa eskwela. Sa tuwing nagkaklase, hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang mga munting galaw. Ang pag-aayos niya ng kanyang buhok, ang pagngiti niya kapag may sinasabi si Ginoong Reyes na nakakatawa sa klase, at ang paraan ng pagkuyom ng kanyang mga mata kapag nakatutok sa pagsusulit. Nakakatawa, pero tila ang simpleng mga bagay na ito ay naging mahalaga para sa akin.
Isang umaga, habang abala kami sa pagsusuri ng mga equations sa math class, bigla siyang nagbulong sa akin. Hey, paano mo ba nasosolve ang mga ito ng mabilis? Napangiti ako. Sikreto ko yan, sagot ko habang kinikibo ang aking ballpen. Pero pwede kitang turuan kung gusto mo. Nagulat ako nang makita ang kanyang mga mata na nagliwanag sa saya. Talaga? Salamat. Alam mo, ikaw lang ang nakakausap ko ng ganito sa klase. Ang kanyang mga salita ay tila isang musika sa aking pandinig. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kakaibang kilig sa tuwing sinasabi niya ang mga ganitong bagay. Sa kabila ng aming mga munting usapan, unti-unti kong nararamdaman na parang may bumubuo sa pagitan namin. Isang koneksyon na hindi ko inasahan. Habang lumilipas ang mga araw, mas naging madalas ang aming palitan ng sulat. Ang mga mensahe ay nag-evolve mula sa simpleng hello at kamusta, patungo sa mas malalim na mga tanong. Ano ang paborito mong kanta? May alaga ka bang pusa? Sino ang hinahangaan mo sa buhay? Mula sa simpleng papel, ang mga tanong at sagot ay parang naging isang paraan para mas makilala namin ang isa't isa. Isang hapon, nagdesisyon kaming magpalitan ng sulat sa labas ng classroom. Sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno sa likod ng eskwelahan, doon kami nagkita. May dala siyang isang maliit na notebook. Ito, sabi niya habang inaabot sa akin, para hindi na tayo magpalipat-lipat ng papel. Napangiti ako habang tinatanggap ang notebook. Salamat, Lia. Nagsimula kaming magsulat ng mga bagay-bagay na hindi namin kayang sabihin ng harap-harapan. Doon namin ibinuhos ang aming mga saloobin, ang aming mga pangarap, at ang mga bagay na pumapait sa aming mga isipan. Unti-unti kong nararamdaman na parang hindi na lang kami basta seatmates, parang may mas malalim pang nangyayari. Isang gabi, habang nagbabasa ako ng mga sulat ni Lia sa notebook, may isang tanong na tumatak sa akin. Sa tingin mo, may mga bagay ba tayong hindi dapat sabihin sa isa't isa? Bigla akong napaisip. May mga bagay nga ba na dapat itago? Pero bago pa man ako makapag-isip ng sagot, may napansin akong kakaiba sa huling pahina ng notebook, isang sulat na hindi ko pa nababasa. Sa sulat may nakasulat na, alam kong maaaring hindi mo ito inaasahan, pero sa bawat araw na nag-uusap tayo, nararamdaman kong hindi na lang ito basta pagkakaibigan. May mga bagay akong nararamdaman na hindi ko alam kung nararamdaman mo rin. Napaisip ako. Ano ang ibig sabihin ni Lia? Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng sagot, biglang pumasok ang kapatid kong babae sa kwarto at nagbigay ng balita. Kuya, may tawag para sa iyo mula sa eskwelahan. May kailangan kang puntahan bukas. Magulo ang isip ko habang iniisip ang sulat ni Lia at ang biglaang tawag mula sa eskwelahan. Ano kaya ang mangyayari bukas? Sa likod ng lahat ng ito, isang bagay lang ang sigurado. Hindi ko na kayang baliwalain ang nararamdaman ko para kay Lia. Ngunit hindi ko rin alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Sa susunod na araw, habang papunta ako sa eskwelahan, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang ibig sabihin ng tawag. At sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang kabog sa dibdib ko. Sa huli, isang malaking tanong ang bumalot sa akin. Ano nga ba ang ibig sabihin ng tawag na iyon at paano nito maaapektuhan ang relasyon namin ni Lia? Kung akala ko'y tapos na ang lahat sa simpleng papel na iyon, nagkamali ako. Sa halip, nagsimula ang kakaibang kwento namin ni Mia. Simula nang mapasa ko sa kanya ang papel na may katagang, "Kamusta ka?" Tila nagkaroon kami ng di maipaliwanag na koneksyon. Sa bawat araw na lumilipas, palalim ng palalim ang pag-uusap namin. Minsan pa nga'y nagkukulitan kami sa klase na para bang kami lang ang tao sa mundo. Hoy, Anton! Sigaw ni Mia habang naglalakad kami, palabas ng silid-aralan. Bakit parang ang lungkot mo ngayon? Napabuntong hininga ako. Wala, medyo pagod lang siguro. Ikaw, kamusta ka naman? Ngumiti siya, at sa kanyang mga matay may kislap ng kasiyahan.
Ayos lang, pero alam mo Anton, may gusto kong sabihin sa'yo. Agad kong naramdaman ang pag-init ng aking pisngi. Ano naman yon? Tumigil kami sa isang bench sa gilid ng hallway. Umupo siya at nagpatuloy. Alam mo ba, simula nang nag-usap tayo dahil sa sulat na yon, parang ang saya ko. Ang dami nating napag-uusapan, ang dami kong natutunan sa'yo. Ngumiti ako. Ako rin naman, Mia. Hindi ko akalain na ang isang simpleng tanong ay mauuwi sa ganito. Nagpatuloy ang aming kwentuhan, puno ng tawanan, pagkilala sa isa't isa at mga pangarap sa hinaharap. Ngunit sa bawat saya, may isang bahagi sa isip ko na nagtataka. Bakit nga ba kami nagkakaroon ng ganitong koneksyon? Isang araw, habang naglalakad kami pa uwi, tinanong ako ni Mia, Anton, may gusto ka bang malaman tungkol sa akin? Napaisip ako saglit. Siguro, kung bakit mo ako sinagot nung una, wika ko, sinusubukang magbiro upang mapagaan ang usapan. Natawa siya, ngunit seryoso ang mga mata. Alam mo, Anton, may lihim akong hindi ko pa nasasabi sa'yo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano naman yon? Tumingin siya sa akin ng malalim na para bang sinusuri ang aking kaluluwa. May gusto akong sabihin pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin kaya't nanatili akong tahimik, hinihintay ang kanyang susunod na sasabihin. Anton, minahal kita kahit hindi mo pa ako kilala, biglang sambit ni Mia. Noong unang araw ng klase, noong hindi mo pa ako seatmate, nakita kita. At sa kung anong dahilan, nagustuhan kita agad. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Nag-aalangan ako, pero sa loob-loob ko, may bahagi ng puso ko na natuwa. Mia, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ngunit bago pa man ako makapagpatuloy, biglang may dumaan na isang grupo ng estudyante at sa di inaasahang pagkakataon, may isang papel na nahulog mula sa bag ni Mia. Agad ko itong pinulot at ibinalik sa kanya. Salamat, sabi niya, medyo nahihiya. Ngunit nang tingnan ko ang papel, may nakita akong nakasulat. Anton, mahal kita, Mia. Para bang bumagsak ang mundo ko sa nakita ko. Hindi ko alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng sulat at ngayon may lihim pala siyang tinatago. Mia, ano to? Tanong ko, pinapakita sa kanya ang papel. Napatingin siya sa papel at napabuntong hininga. Anton, hindi ko alam kung paano sasabihin. Pero yan ang totoo. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Masaya ba ako? Naguguluhan? Pero sa isang banda, natutuwa ako na may nararamdaman siya para sa akin. Nagpatuloy si Mia, Anton, gusto mo bang maging bahagi ng buhay ko? Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Maraming tanong ang bumabalot sa isip ko. Ano nga ba ang magiging kami? Paano kung hindi magtagumpay ang lahat? Ngunit bago ko pa man masagot ang tanong niya, biglang umulan ng malakas. Napilitan kaming magtago sa ilalim ng isang puno. Sa likod ng ulan, sa likod ng gulo ng isip, naramdaman ko ang init ng kanyang kamay na dumampi sa akin. Anton, anong sagot mo? Tanong niya, nagsusumamo ang boses. Napatitig ako sa kanyang mga mata at sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan, alam ko na ang sagot. Ngunit sa mga sandaling iyon, biglang may dumating na isang lalaki mula sa likod ng puno. Tinawag si Mia at sinabi, Mia, kailangan na nating umalis. Nagulat ako, hindi alam kung sino ang lalaking iyon. Biglang nagalit ang mundo ko at sa isang iglap, nawala si Mia sa aking tabi. Mia, sino siya? Tanong ko, ngunit hindi siya sumagot. Sa likod ng ulan at ng malamig na hangin, naiwan ako sa ilalim ng puno, hawak ang papel na nagsimula ng lahat. At sa mga sandaling iyon, naisip ko, ano nga ba ang magiging papel ko sa kwento namin ni Mia? Nagsimula ang araw ko tulad ng dati, mabagal at medyo tamad. Bumungad sa akin ang malamig na ihip ng hangin habang papasok ako sa aming silid-aralan.
Magtatapos na ang semestre at ramdam ko na ang pagod. Pero sa kabila ng lahat, may isang bagay na palaging nagbibigay ng kakaibang sigla sa akin sa tuwing papasok ako sa klase. Ang babaeng seatmate ko, si Mia. Bago pa man ako nakaupo, napansin ko agad ang isang maliit na papel na nakapatong sa desk ko. May nakasulat dito, "Good morning!" Hindi ko maiwasang mapangiti. Simula noong nag-umpisang mag-usap kami, dahil sa maliit na sulat na aksidenteng napunta sa akin, nagiging mas makulay ang araw ko. Hindi ko inasahan na ang simpleng pangyayari na iyon ay magiging daan para makilala ko siya. Si Mia ay hindi karaniwang babae. Sa unang tingin, siya ay tila tahimik at mahinhin. Pero sa mga pagkakataon na nag-uusap kami, palagi niya akong napapatawa sa kanyang mga kwento at mga kalokohan. Naging masaya ang pagtutok sa klase dahil sa kanya, kahit na minsan ay hindi ko maiwasang mapaisip kung paano nangyari na bigla na lang kaming naging malapit. Nang magsimula ang aming klase, umupo ako sa tabi ni Mia. Ngumiti siya sa akin at sa kabila ng lahat ng ingay sa paligid, nagawa pa rin niyang iparating ang kanyang presensya na tila tahimik ngunit makapangyarihan. "Nabasa mo ba ang sulat ko?" Tanong niya sa akin habang inaayos ang kanyang mga libro. "Oo naman," sagot ko. "Galing mo talagang magpasaya ng araw kahit sa simpleng paraan." "Basta ikaw," sabi niya sabay kindat na para bang nagsasabing, "May iba pa akong sorpresa para sa iyo." Nagpatuloy ang klase at sa gitna ng mga leksyon, paminsan-minsan kaming nag-uusap tungkol sa mga walang kwentang bagay, mga drama sa school at kung ano-ano pa. Pero sa bawat palitan ng salita, unti-unti kong natutunan ang mga bagay tungkol sa kanya, ang mga paborito niyang pagkain, ang hilig niya sa musika, at ang pangarap niyang maging graphic designer balang araw. Hindi ko maipaliwanag, pero bawat detalye tungkol sa kanya ay tila isang mahalagang piyesa sa puzzle na pilit kong binubuo. Nang matapos ang klase, nagdesisyon akong magtagal ng kaunti sa room para makausap pa siya. "Mia, may plano ka ba mamaya?" Tanong ko, umaasang hindi siya masyadong abala. "Wala naman. Bakit mo naitanong?" Sagot niya habang inaayos ang kanyang bag. "Gusto ko sanang magpasalamat sa lahat ng mga sulat mo. Tara, kain tayo sa labas." Alok ko, medyo kinakabahan. Ngumiti siya at sa ngiting iyon ay tila may kung anong kakaibang liwanag. "Sige, pero ako ang taya sa dessert," sagot niya na para bang hindi niya na kailangang mag-isip ng dalawang beses. Habang naglalakad kami papunta sa malapit na kafe, hindi ko maiwasang mapansin ang mga maliliit na bagay tungkol sa kanya. Ang paraan ng paghawak niya sa kanyang bag, ang pag-aayos niya ng kanyang buhok sa tuwing ito'y nahuhulog sa kanyang mukha, at ang mga mata niyang laging puno ng buhay. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang isang bagay na hindi ko pa naramdaman sa kahit sino. Pagdating namin sa cafe, umorder kami ng aming paborito, chocolate cake para sa kanya at cheesecake para sa akin. Sa gitna ng mga tawanan at mga kwento, nagkaroon kami ng sandali ng katahimikan. Tiningnan ko siya at sa mga mata niya, nakita ko ang isang bagay na tila nag-aanyaya ng isang mas malalim na koneksyon. "Mia, matagal ko nang gustong sabihin ito." Simula ko, medyo kinakabahan. "Salamat sa lahat ng mga sulat mo. Iba ka sa lahat ng mga nakilala ko." Ngumiti siya sa akin at sa ngiting iyon, naramdaman ko ang init na hindi ko maipaliwanag. "Alam mo ba, hindi ko rin inasahan na ang simpleng sulat na iyon ay magiging daan para makilala kita ng ganito." Habang nag-uusap kami, may isa pang maliit na papel na inilabas si Mia mula sa kanyang bulsa. "Ito ang huli ko sanang sulat para sa iyo, pero mukhang hindi na kailangan," sabi niya habang ibinibigay ang papel sa akin. Binuksan ko ang papel at ang nakasulat dito ay, "I like you." Hindi ko alam kung paano magre-react, pero sa loob-loob ko, alam ko na matagal ko na rin itong nararamdaman. "Mia, hindi ko alam kung anong sasabihin ko," sabi ko, medyo natatawa. "Sabihin mo lang kung ano ang nasa puso mo."
Sagot niya, tila isang hamon. Pinilit kong mag-isip, pero bago pa man ako makapagsalita, biglang pumasok sa cafe ang isang kaklase namin, si Jake. Uy, kayo pala. Ano to, date? Tanong niya, halatang nagbibiro. Tumawa si Mia, pero sa likod ng tawanan, naramdaman ko ang kakaibang tensyon. Bago pa man kami makasagot, may biglang sumabog na balita. Si Jake, siya ang crush ni Mia. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Ang buong mundo ko ay tila nagbago ng direksyon sa isang iglap. Sa kabila ng tawanan at kasiyahan, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na parang nagsasabing hindi pa ito ang katapusan. Sa wakas, dumating ang araw na talagang inaabangan ko. Parang may kakaibang kiliti sa tiyan ko habang papasok sa classroom. Si Mia, ang babaeng seatmate ko, ay tila may kakaibang ngiti sa kanyang mukha nang magsimula ang klase. Parang may alam siya na hindi ko pa natutukoy. Noong una kaming nag-usap dahil sa isang maliit na sulat na nahulog mula sa kaniyang bag, hindi ko akalaing magiging malapit kami sa isa't isa. Pero sa paglipas ng mga araw, mas lalong naging komportable ang aming kuwentuhan na para bang matagal na kaming magkakilala. Ngayon, mas madalas naming pinupuno ng halakhak at kuwentuhan ng oras sa pagitan ng mga leksyon. Ngayon, sa loob ng classroom, nararamdaman ko na may kakaiba sa hangin. Si Mia ay tila masaya pero palihim ang kanyang mga ngiti. Hindi ko tuloy maiwasan na magtanong, may nangyari ba? Bumaling siya sa akin at ngumiti pero hindi siya agad sumagot. Sa halip, inabot niya sa akin ang isang maliit na papel. Nagulat ako dahil mukhang katulad ito ng sulat na nag-umpisa ng lahat sa amin. Binuksan ko ang papel at doon ko nakita ang mga salitang, "May sorpresa ako sa iyo mamaya." Hindi ko akalaing magiging ganito ang araw ko, puno ng pananabik at kaunting kaba. Ano kaya ang sorpresa ni Mia? Habang patuloy ang klase, hindi ko maiwasan na mag-isip ng kung ano. Ano? Baka may kinalaman ito sa aming huling pinag-usapan tungkol sa isang bagong pelikula na parehong gusto naming panoorin. O baka naman may kinalaman ito sa mga plano namin sa darating na school festival. Pero kahit anong hula ang gawin ko, wala akong kasiguraduhan. Nang matapos ang huling leksyon sa araw na iyon, agad akong lumapit kay Mia. Ano na? Ano ang sorpresa? Tanong ko sa kanya, puno ng excitement. Tumawa siya at kinuha ang aking kamay. Basta, sumama ka lang, sabi niya na para bang may malalim na sikreto siyang itinatago. Habang naglalakad kami papunta sa likod ng school building, nararamdaman ko ang tibok ng puso ko. Tila may kakaibang enerhiya sa pagitan namin. Nang makarating sa likod ng building, doon ko nakita ang isang maliit na mesa na may mga simpleng dekorasyon. May mga bulaklak at isang maliit na cake na nakaayos. Wow, Mia, ano ito? Tanong ko, halatang gulat at tuwa ang nararamdaman ko. Happy Friendship Day, sabi niya habang tumatawa. Alam ko medyo corny, pero gusto ko lang ipakita kung gaano ako nagpapasalamat na naging magkaibigan tayo. Hindi ko maiwasang mapangiti. Sa simpleng bagay na ginawa ni Mia, ramdam ko ang kanyang sinseridad. Salamat Mia, hindi ko akalaing magiging ganito tayo ka-close. Sabi ko habang kumukuha ng isang slice ng cake. Habang nag-uusap kami, puno ng tawanan at kwentuhan, hindi ko maiwasan na mapansin ang isang kakaibang tingin sa kaniyang mga mata. Parang may nais siyang sabihin pero pinipili niyang itago. Pagkatapos ng ilang sandali, nagdesisyon kaming maglakad-lakad muna sa paligid ng school. Habang naglalakad kami, ibinulong niya sa akin ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Alam mo ba, hindi lang Friendship Day ang sineselebrate ko ngayon. Nagulat ako sa kaniyang sinabi. Ano ibig mong sabihin? Tanong ko, puno ng curiosity. Tumigil siya sa paglalakad at humarap sa akin. Gusto kong sabihin sa iyo na may nararamdaman akong espesyal para sa iyo. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero gusto kong malaman mo. Sa puntong iyon, hindi ko alam ang sasabihin. Nagulat ako, pero sa likod ng sorpresa ay may natatagong saya.
Naisip ko ang mga huling linggo na magkasama kami. Sa bawat tawanan, sa bawat kwentuhan, tila may tumutubong koneksyon na hindi namin namamalayan. Ngunit bago pa man ako makasagot, biglang may tumawag mula sa likuran namin. Mia, sigaw ng isang pamilyar na boses. Si Ethan, ang matalik na kaibigan ni Mia, ay lumapit sa amin, puno ng excitement. Oh, nandito ka pala. May sasabihin din ako sa iyo. Parang may namuong tensyon sa hangin. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, pero ramdam ko na may kakaibang twist sa sitwasyong ito. Ano kaya ang sasabihin ni Ethan kay Mia? At paano ito makakaapekto sa amin? Sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman ko ang kakaibang kaba sa aking dibdib. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, pero ang isang bagay ay tiyak. Sa likod ng bawat sulat, tawanan, at kwentuhan, may isang kwento na patuloy na nabubuo, puno ng sorpresa at di inaasahang mga pagkakataon. Sa wakas, natapos din ang klase para sa araw na iyon at halos lumilipad ang mga paa ko sa pagmamadaling makalabas ng silid-aralan. Ang buong araw ay puno ng mga hindi inaasahang pangyayari na nauwi sa isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang pagkakaibigan na tila may patutunguhan pa sa mas malalim na antas. Ngunit sa kabilang banda, may isang bagay na bumabagabag sa akin na hindi ko pa rin mapigilang isip-isipin. Si Mia, ang aking seatmate, ay tila may kung anong lihim na itinatago. Mula nang simulan namin ang pakikipag-usap dahil sa isang maliit na sulat na aksidenteng napunta sa akin, naging mas malapit kami kaysa dati. Ang bawat araw ay puno ng tawanan, kwentuhan at mga simpleng kalokohan sa klase. Ngunit nitong mga nakaraang araw, napapansin ko ang mga pagbabago sa kanyang mga mata. Mga matang tila may nais ipahiwatig na hindi niya masabi-sabi. Bago pa man ako makalabas ng pinto, naramdaman ko ang isang tapik sa aking balikat. Si Mia, may bahagyang nangiti sa kanyang mga labi, ngunit may misteryong nakapaloob sa kanyang mga mata. May pupuntahan ka ba ngayon? Tanong niya na tila may alinlangan kung dapat ba niya akong yayain. Wala naman masyado. Bakit? Sagot ko, sinusubukang maging casual kahit na ang loob ko ay puno ng kuryosidad. Pwede ba tayong mag-usap? May gusto sana akong sabihin sa'yo. Sabi niya at sa pagkakataong iyon, alam kong ito na ang pagkakataon upang malaman ang lihim na bumabagabag sa kanya. Naglakad kami patungo sa malapit na parke kung saan kami laging nagpupunta kapag gusto naming makapag-usap ng masinsinan. Habang naglalakad, nararamdaman ko ang bahagyang tensyon sa pagitan naming dalawa. Isang tensyon na pareho naming nariyan, ngunit hindi pa rin namin maipaliwanag. Pagdating namin sa parke, umupo kami sa isang bakanteng bangko. Tahimik ang paligid, tanging mga huni ng mga ibon, at ang bahagyang hangin ang naririnig. Nagsimula siyang magsalita. Alam mo, simula nang magkamali akong ibigay sa iyo yung sulat, maraming nagbago sa akin. Nakangiti akong tumingin sa kanya. Oo nga, sino bang mag-aakalang magiging magkaibigan tayo dahil lang sa isang sulat na pang-excuse sana sa PE class? Biro ko, sinusubukang pag-aani ng sitwasyon. Ngunit hindi natawa si Mia. Sa halip, seryoso siyang tumingin sa akin. Iyon nga ang punto. Sa una, akala ko simpleng pagkakamali lang iyon. Pero habang tumatagal, parang may kung anong pumipigil sa akin na sabihin sa'yo ang totoo. Napatigil ako. Ano ang ibig mong sabihin? May isang bagay akong hindi pa naipapaliwanag sa'yo tungkol sa sulat na iyon. Umayos siya ng upo, tila naghahanda sa isang mabigat na revelasyon. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang bilis ng pintig ng puso ko. Ang dami kong naiisip. Baka may problema siya, baka may kinalaman ito sa kanya o sa pamilya niya. Hindi ko alam, pero handa akong makinig sa kanya. Mia, ano man yan, nandito lang ako. Handa akong makinig. Sabi ko, tinatapik ang kamay niya bilang pagsuporta. Huminga siya ng malalim at saka nagsimula. Alam mo ba kung bakit sobrang halaga sa akin ang sulat na yon?
Dahil hindi talaga iyon para sa excuse. Iyon ay confession letter sana para sa isang tao. Nabigla ako. Confession letter? Tumango siya. Oo. At ang nakakatawang bahagi, ang sulat na iyon ay para sa'yo. Hindi agad ako nakapagsalita. Parang biglang huminto ang oras. Iyon ba ang dahilan kung bakit tila may kakaiba sa kanya nitong mga huling linggo? Hindi ko alam kung ano ang sasabihin o gagawin. Pero teka, bakit hindi mo na lang sinabi sa akin ng diretso? Tanong ko pagkatapos ng ilang sandaling pananahimik. Iyon nga ang problema, sagot niya, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang halo ng kaba at pag-asa. Nang malaman kong napunta sa iyo yung sulat, natakot akong malaman mo ang totoo. Kaya't nagkunwari akong para sa excuse iyon. Pero habang tumatagal, mas lalo akong nahulog sa'yo. Ngayon parang lahat ng bagay ay nagkakaroon ng saysay. Ang mga pag-aalangan niya, ang mga pagtingin na tila may laman, lahat ng iyon ay nagmula sa isang sulat na hindi ko inaasahang magdadala sa amin sa ganitong sitwasyon. Mia, hindi ko alam ang sasabihin, sabi ko, pero bago ko pa man maituloy ang aking sasabihin, biglang nagring ang kanyang telepono. Sinagot niya ito at nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Tila mas lumalim pa ang tensyon sa kanyang mukha. Pasensya ka na, sabi niya matapos ibaba ang tawag. Kailangan kong umalis agad. May emergency sa bahay. At sa isang iglap, natapos ang usapan namin ng hindi inaasahan. Naiwan akong nag-iisip kung ano ang gagawin ko sa bagong impormasyong iyon habang si Mia ay papalayong nagmamadali, dala-dala ang isang lihim na sa wakas ay nailantad. Ngunit tila may mas malaki pang problema ang naghihintay sa kanya. Hindi ko akalaing ang isang maliit na sulat ay magiging daan para sa isang di inaasahang pagkakaibigan at marahil mas higit pa. Sa mga nakalipas na linggo, ang simpleng pangungusap na pakiusap, huwag mong kalimutang isara ang bintana na isinulat ko sa maliit na piraso ng papel ay nagdulot ng sunod-sunod na mga palitan ng mensahe at mga usapan sa pagitan namin ni Sam, ang babaeng seatmate ko. Simula nang mag-umpisa kaming mag-usap, napansin kong mas madalas na akong nasasabik pumasok sa klase. Ang dating nakakapagod na oras ng math ay naging isa sa mga inaabangan ko dahil alam kong may mga bagong kwento at kalokohan si Sam na ibabahagi. May kung anong nakakaakit sa kanyang personalidad, ang kanyang malasakit, ang kanyang kakayahang gawing masaya ang isang pangkaraniwang araw, at ang kanyang natural na kakulitan. Isang araw, habang abala kami sa pakikinig sa lecture ng aming guro, isang maliit na papel na may nakasulat na, "Tara, tagay sa kantina mamaya," ang biglang dumapo sa aking mesa. Agad kong nilingon si Sam, nakangiti siya, at nakaangat ang kilay na parang sinasabi, "Ano, game?" Ngumiti ako at tumango, sabik sa ideya ng isa na namang mahabang usapan sa kantina. Sa kantina, habang kami nagkakape at nagkukwentuhan, biglang bumalik sa akin ang tanong na matagal ko nang gustong itanong. Sam, bakit nga pala hindi mo isinasara yung bintana sa klase? Minsan kasi, parang masyadong mainit sa loob ng classroom, lalo na kapag nagli-lecture si Mr. Cruz. Saka gusto ko yung pakiramdam ng hangin sa mukha ko, sagot niya, sabay ng ngiti. Pero sorry kung naging abala sa'yo. Natawa ako, naaalala ang unang araw na napansin kong bukas ang bintana. Akala ko kasi noon, gusto mo lang talaga ng extra challenge sa klase kapag lumilipad na yung mga papel natin. Well, ganun nga siguro, biro niya sabay tawa. Hanga talaga ako sa kanyang kakayahang gawing magaan ang lahat. Habang nagpapalitan kami ng mga kwento, hindi ko maiwasang mapansin ang tila kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ito kagaya ng dati, parang may bumabagabag sa kanya, pero hindi ko alam kung paano ko siya tatanungin tungkol dito. Baka naman iniisip ko lang, sabi ko sa sarili ko.
Pagkatapos ng ilang sandali, bigla niyang binuksan ang usapan. Alam mo, minsan may mga bagay na hindi mo inaasahan na magiging mahalaga sa'yo, gaya ng isang maliit na sulat. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, pero naisip ko na baka may kinalaman ito sa amin. Bago pa man ako makapagtanong, nagpatuloy siya. Kasi minsan, 'di ba, may mga tao kang nakikilala na hindi mo inaasahang magiging parte ng buhay mo, pero biglang magiging mahalaga sila. Tumango ako, dinadama ang sinseridad sa kanyang mga salita. Oo, ganyan nga siguro ang buhay. May mga sorpresa tayong hindi inaasahan. Bigla siyang nanahimik, tila nag-iisip. Tiningnan niya ako, tila may gustong sabihin pero natatakot. Naramdaman ko ang tensyon sa paligid, isang bagay na hindi namin madalas maramdaman. Bago pa man ako makapagtanong, bigla siyang bumuntong hininga. May kailangan akong sabihin sa iyo, pero hindi ko alam kung paano. Ang sabi niya, medyo alangan. Naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Ano yun, Sam? Nag-alangan siya ng ilang sandali bago nagpatuloy. May isang bagay kasi sa akin na hindi mo alam. Nagulat ako sa bigat ng kanyang mga salita. Ano kaya ang ibig sabihin ni Sam? Ano ang tinatago niya sa akin? Ngunit bago pa man siya makapagpatuloy, biglang bumukas ang pinto ng kantina at pumasok si Ella, ang kabarkada ni Sam. Agad itong lumapit sa amin, tila may balita. Sam, kailangan mo nang pumunta sa faculty room. Hinahanap ka ni Mr. Cruz, ang sabi ni Ella, puno ng pag-aalala ang mukha. Nagkatinginan kami ni Sam, pareho naming alam na kailangan niyang puntahan si Mr. Cruz. Tumayo siya, ngunit bago siya lumabas ng kantina, tiningnan niya ako at nag-iwan ng isang malambing na ngiti. Pagbalik ko, ipapaliwanag ko ang lahat, sabi niya, puno ng pangako sa kanyang tinig. Habang naglalakad siya palayo, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang bagay na nais niyang sabihin. Ano ang tinatago ni Sam? Napakaraming tanong ang gumugulo sa isip ko. Isa lang ang sigurado, ang pagkakaibigan namin na nagsimula sa isang maliit na sulat ay unti-unting nagiging mas malalim, mas komplikado at mas puno ng mga sorpresa. At sa kabila ng lahat, handa akong maghintay sa kanyang pagbabalik upang malaman ang katotohanan sa likod ng kanyang mga salita. Simula pa lang ng araw, ramdam ko na ang kakaibang tensyon sa pagitan namin ni Mia. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero parang may nakabitin na usapan na hindi namin matutuloy-tuloy. Nag-uumpisa na ang klase ni Mr. Rivera, ang guro namin sa matematika, nang biglang bumagsak ang bag ni Mia mula sa mesa. Nagulat kaming lahat, pero hindi ko maiwasang mapansin na may isang maliit na sulat na nahulog mula roon. Ang sulat na iyon kung saan nagsimula ang lahat. Napatingin si Mia sa akin at nagulat ako sa kanyang mga mata. May kaba sa loob ko. Bago pa man niya pulutin ang sulat, mabilis ko itong kinuha at tinago sa aking kwaderno, kunwari ay hindi ko napansin. Habang lumilipas ang oras, hindi ko mapigilan ang pag-iisip kung ano nga ba ang laman ng sulat na iyon. Hindi ba't kami na ang nag-usap tungkol sa lahat ng bagay? Naiusisa ko na ang tungkol sa kanyang paboritong pelikula, tungkol sa kanyang paboritong pagkain, at kahit pa ang mga pangarap niya sa buhay. Pero sa kabila ng lahat, parang may isang bagay pa rin na hindi ko alam. Nang mag-ring ang bell bilang hudyat ng recess, umalis si Mia nang mabilis at hindi man lang nagpaalam. Nagtaka ako, pero nagdesisyon akong sundan siya. Ang mga hakbang ko ay parang nag-aalangan sa bawat pagliko. Nang makarating ako sa likod ng silid-aklatan, nakita ko si Mia na mag-isang nakaupo sa isang bench kasama ang kanyang paboritong libro. Nagpa siya akong lumapit. Mia, tawag ko, okay ka lang ba? Tumingin siya sa akin at sa isang sandali parang may lungkot sa kanyang mga mata. Oo naman, Adrian. Medyo pagod lang siguro, sagot niya, pero alam kong may mas malalim pa roon. Mupo ako sa tabi niya at sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ako ng lakas ng loob na ilabas ang sulat mula sa aking kwaderno.
Ito ba ang dahilan? Tanong ko, sabay abot ng sulat sa kanya. Nagulat si Mia at sa kanyang pagkagulat ay hindi siya nakapagsalita agad. Saan mo? Paano mo? Ngunit hindi niya tinapos ang tanong. Ito yung nahulog kanina. Nag-aalala lang ako, paliwanag ko. Sa halip na magalit, ngumiti si Mia, ngunit may bahid ng lungkot ang kanyang mga mata. Adrian, salamat sa pag-aalala. Pero dapat mo ring malaman na hindi lahat ng bagay ay madali kong masabi. Tumango ako, iniisip ang mga maaaring rason kung bakit tila may lihim na itinatago si Mia. Mia, alam mo naman na handa akong makinig, di ba? Tumungo siya, tila sinasabi ng kanyang katahimikan na may mga bagay na hindi pa siya handang sabihin. Alam ko, Adrian, at nagpapasalamat ako sa pagiging mabuting kaibigan. Naisip ko, baka hindi pa nga ito ang tamang oras, pero hindi ko maalis sa isipan ang sulat na iyon. Ano nga ba ang nilalaman nito? Isa bang liham na may malalim na mensahe o simpleng tala lamang ng kanyang mga naiisip? Sa puntong iyon, biglang tumayo si Mia. Balik na tayo sa klase? Tanong niya na may pilit ng ngiti. Tumayo rin ako at sabay kaming bumalik sa aming silid-aralan. Sa kabila ng lahat, alam kong may isang bagay na nakatadhana pang mangyari. Pagdating namin sa silid, hindi ko maiwasang mapansin ang isang kakaibang aura. Parang may ibang nangyari habang kami wala. Nang umupo kami sa aming mga upuan, nakita kong may isa pang papel na nakalagay sa mesa ni Mia. Ang papel na iyon ay hindi ko nakita kanina. Sino ang naglagay nito? At ano ang laman nito? Habang patuloy na nagle-lecture si Mr. Rivera, hindi ko mapigilang masilayan ang papel na iyon. Alam kong may isang bagay na ibang-iba sa araw na ito. Bigla, nagring ang cellphone ni Mia. Nagulat siya at sa kanyang pagkakagulat napatingin siya sa akin. Sorry Adrian, kailangan kong umalis, sabi niya habang mabilis na nagligpit ng kanyang gamit. Hindi ko alam kung ano ang talagang nangyayari pero alam ko na hindi ito ordinaryong araw para sa kanya. At bago pa man siya makalabas ng silid, iniwan niya ang papel na iyon sa kanyang mesa. Nagdesisyon akong kunin ito, ngunit bago ko pa man ito mabasa, naramdaman kong may isang mensahe sa aking cellphone. Isa itong mensahe mula sa hindi kilalang numero. Kung alam mo lang, Adrian, hindi lang sulat ang dapat mong alalahanin. Napahinto ako. Ano ang ibig sabihin nito? Sino ang nagpadala ng mensaheng ito? At paano ko malalaman ang susunod na mangyayari? Habang iniisip ko ang lahat ng ito, naramdaman kong may isang bagay na magbabago sa pagitan namin ni Mia. Isang bagay na hindi ko pa lubusang natutuklasan. Sa wakas, dumating na ang araw na pinakahihintay ko. Ang araw na makakakuha ako ng pagkakataong makausap si Mia. Matagal ko nang iniisip kung paano ko siya kakausapin. Pero ang pag-uusap namin sa sulat ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Sa mga nakaraang linggo, naging mas madalas ang pagpapalitan namin ng mga sulat. Sa bawat paglipas ng araw, parami ng parami ang nalalaman ko tungkol sa kanya. Mula sa kanyang mga paboritong libro hanggang sa mga pangarap niyang maabot. Nagsimula ang lahat nang magkamali ako ng lagay ng sulat sa kanyang bag. Mula roon, nagkaroon kami ng koneksyon na hindi ko inaasahan. Ang bawat sulat ay tila nagdadala ng bagong kwento, bagong karanasan, at bagong dahilan para sa akin na mas makilala siya. Sa bawat lihim na ibinubunyag namin sa isa't isa, unti-unting nawawala ang pader na nagtatago sa aming tunay na damdamin. Ngunit sa bawat sulat, nararamdaman ko rin ang pag-aalala. Paano kung isang araw ay tumigil na lang siya sa pagsagot? Paano kung ang koneksyon namin ay bigla na lang maglaho? Ang mga tanong na ito ay palaging naglalaro sa aking isipan, ngunit pinili kong huwag magpadala. Ngayon, sa wakas magkakaroon kami ng oras na mag-usap ng harapan. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang pag-uusap, pero ang alam ko lang ay hindi ko na kayang magpanggap
na hindi ako naaapektuhan ng mga sulat niya. Naglalakad ako papuntang paaralan, hawak-hawak ang isang maliit na papel na isinulat ko kaninang umaga. Isa itong simpleng paanyaya na magkape kami pagkatapos ng klase. Pagpasok ko sa silid-aralan, sinubukan kong magmukhang kalmado kahit na ang puso ko ay tila nagtatakbuhan sa loob ng dibdib ko. Agad kong hinanap ang kanyang upuan at nakita ko siyang nakaupo, abala sa pagbabasa ng isang libro. Parang may kakaibang aura na bumabalot sa kanya at ang mga mata ko ay hindi na kayang bumitiw sa kanya. Naglakad ako papunta sa kanya at sa bawat hakbang ay tila bumibigat ang mga paa ko. Mia, tawag ko, at nag-angat siya ng tingin, nagbigay ng isang magiliw na ngiti na tila sinag ng araw sa maulap na umaga. Hi, Ethan, bati niya. Napangiti ako, pero hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang usapan. Sa loob-loob ko, nagdarasal akong sana ay tanggapin niya ang paanyaya ko. Gusto ko sanang magpasalamat sa lahat ng sulat na ipinadala mo. Sabi ko, sinisikap na hindi magpakita ng kaba. Talagang na-appreciate ko ito. Nag-enjoy din ako, Ethan. Sagot niya na may kasamang ngiti. Nakakatuwang malaman na may ibang tao pala na may parehong hilig sa mga bagay na gusto ko. Bumunot ako ng lakas ng loob mula sa kanyang mga salita. Actually, gusto sana kitang imbitahan na magkape mamaya pagkatapos ng klase. Sabi ko, sabay abot ng maliit na papel na hawak ko. Tiningnan niya ang papel at bumungis-ngis siya ng kaunti. Sure, bakit hindi? Sagot niya na tila isang musika sa tenga ko. Ngunit bago pa man kami makapagpatuloy sa aming pag-uusap, bigla kong napansin ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang sulat na nakapatong sa desk ko. Hindi ko ito napansin kanina. Agad ko itong kinuha at naramdaman ko ang kakaibang kaba. Binuksan ko ang sulat at ang mga mata ko ay mabilis na nagbasa sa mga linya. Habang binabasa ko ang sulat, unti-unti akong nakaramdam ng malamig na hangin. Ang sulat ay hindi mula kay Mia, kundi mula sa isang taong hindi ko inaasahan. Ethan, may isang bagay akong dapat sabihin sa'yo. Hindi ko alam kung paano kita kakausapin ng harapan, kaya't isinulat ko na lang. Alam kong nagkaroon tayo ng koneksyon, pero hindi ko inaasahan na magiging ganito kahirap para sa akin. May isang bagay akong hindi nasabi sa'yo, isang bagay na maaaring magbago ng lahat. Hindi ako si Mia, ako si Lily, ang kaibigan ni Mia. Pasensya na sa lahat ng ito. Halos hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Parang bumaliktad ang mundo ko sa isang iglap. Tumingin ako kay Mia na noon ay kausap na ang ibang kaklase. Sa kabila ng lahat ng sulat, ng lahat ng pag-asa, isang malaking tanong ang bumalot sa akin. Sino nga ba ang tunay kong kausap sa mga sulat? At ano ang magiging kahulugan nito sa amin ni Mia? Habang nagmamadaling umalis si Mia upang pumunta sa susunod na klase, hindi ko maiwasang isipin ang mga susunod na mangyayari. Ang sulat na ito ang nagbago ng lahat at sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan. Hindi ko akalaing ang isang maliit na sulat ay magiging simula ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa araw-araw naming pag-upo ni Mia sa magkatabing upuan, sa wakas ay nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-usap ng mas malalim. Nag-umpisa ang lahat nang mapansin ko ang isang maliit na papel na nakadikit sa aking libro. Ang gulo ng sulat mo, biro ko habang inabot ko sa kaniya ang papel. Tinitigan niya ito at natawa. Ayaw mo ba ng challenge? Sagot niya na may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. At doon nagsimula ang aming di matapos-tapos na kulitan. Noong una, ang mga sulat namin ay puno ng mga simpleng biro at bugtong. Pero habang tumatagal, unti-unti itong nag-evolve. Nagsimula kaming magtanungan tungkol sa mga simple at random na bagay. Mga paboritong pagkain, mga pangarap sa buhay, at maging mga kakatuwang bagay na kinatatakutan namin. Alam mo bang takot ako sa mga manika? Tanong ko sa kanya isang araw.
Nagulat ako nang makita ko ang kanyang mata na biglang lumiwanag. Talaga? Ako rin? Lalo na yung mga manika na parang buhay, sagot niya. Doon ko napagtanto na kahit na magkaiba kami sa maraming bagay, may mga aspeto ring nag-uugnay sa amin. Habang patuloy ang aming palitan ng mga sulat, unti-unti rin akong nahuhulog sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung anong kapangyarihan ang meron. Si Mia, pero parang may magneto ang kanyang presensya na humihila sa akin palapit sa kanya. Isang araw, habang abala kami sa paggawa ng assignment, napansin kong tila tahimik si Mia. Hindi kasi siya ganito kadalasan. Lumapit ako sa kanya at nagtanong, "Okay ka lang ba?" Tumango siya, pero halata sa kanyang mga mata ang lungkot na hindi niya maitatago. "May problema ba?" Tanong ko ulit, mas mababa ang boses. Umiling siya, ngunit maya-maya ay may inabot siyang papel sa akin. "Basahin mo na lang," sabi niya. Binuksan ko ang papel at binasa ito. Nakasulat doon ang isang bagay na nagpabilis sa tibok ng puso ko. Alam kong masaya tayong magkaibigan, pero hindi ko mapigilang isipin kung ano pa ang maaaring mangyari kung may iba pang kahulugan ng mga sulat natin. Parang sumabog ang dibdib ko sa kaba at kasiyahan. "Mia, gusto mo bang malaman kung ano ang tingin ko?" Tanong ko habang nag-iipon ng lakas ng loob. Ngumiti siya, ngunit kita ko pa rin ang kaba sa kanyang mga mata. "Oo, gusto ko." Bago pa man ako makapagsalita, biglang dumating ang isang malaking grupo ng mga estudyante na tila nagkakagulo sa koridor. Lahat kami ay napatingin, kasama si Mia. Sinasabi ng mga kaklase na may malaking announcement daw mula sa principal. Nang bumalik ang atensyon ko kay Mia, nagulat ako nang makita kong wala na siya sa kanyang upuan. Hinanap ko siya sa paligid, ngunit hindi ko siya makita sa gitna ng kaguluhan. "Nasaan na kaya siya?" Bulong ko sa sarili ko na may halong pag-aalala. Habang naglalakad ako palabas ng classroom, bigla kong napansin ang isang nakatiklop na papel na iniwan sa akin sa ibabaw ng kanyang mesa. Binuksan ko ito at nabasa ang mensahe na nagbigay sa akin ng halo-halong emosyon. "Hanapin mo ako sa lugar kung saan nagsimula ang lahat." Napalunok ako. Alam ko kung saan iyon, sa ilalim ng puno sa likod ng library, kung saan una kaming nag-usap nang hindi sinasadya dahil sa isang maling liko. Doon ko rin naisip kung paano ko siya nakilala nang higit pa sa isang seatmate. Agad akong tumakbo patungo sa lugar na iyon, hindi alintana ang init ng araw o ang mga tingin ng ibang estudyante. Habang papalapit ako, nararamdaman ko ang matinding kaba at pag-asa. Pero pagdating ko sa lugar na iyon, wala si Mia. Tanging isang maliit na kahon ang naiwan sa ilalim ng puno. Binuksan ko ito at nakita ang isang maliit na sulat na nagsasabing, "Kung talagang gusto mo akong makilala, sundan mo ang mga sulat." Napaisip ako, ano pa bang sorpresa ang inihanda ni Mia? At habang ako'y tumatakbo pabalik sa loob ng paaralan, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko, anong klaseng laro ito at saan ito patungo? Sa dami ng tanong na gumugulo sa isip ko, isa lang ang sigurado, handa akong sundan ang bawat sulat para lang malaman kung saan ito hahantong. Ngunit ang hindi ko alam, may mas malalim na sikreto pala ang nasa likod ng mga sulat na iyon. Sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas komportable kami ni Mia sa isa't isa. Sino ang mag-aakala na ang isang maliit na sulat na aksidenteng nahulog mula sa kanyang bag ang magiging simula ng aming mga pag-uusap? Noon, nag-aalangan pa akong makipag-usap sa kanya dahil sa kanyang reputasyon bilang tahimik at misteryoso. Ngunit ngayon, tila naging bahagi na ito ng aming araw-araw na gawain, ang makipag-usap, magtawanan, at minsang magdiskusyon tungkol sa kung ano-anong bagay. Isang umaga, pagpasok ko sa silid-aralan, naabutan ko si Mia na nakaupo na sa kanyang upuan. Nakangiti siya sa akin na parang may alam siyang hindi ko pa alam.
Good morning, Leo. Bati niya, sabay taas ng isang maliit na papel na may nakasulat na mga salitang hindi ko mabasa mula sa distansya. Ano yan? Tanong ko habang umupo sa tabi niya. Agad niyang itinago ang papel sa kanyang bag, sabay ngiti na tila may pilyang balak. Basta, malalaman mo rin mamaya, sagot niya. Nagkaroon tuloy ako ng kunot sa noo. Ano na naman ang pinaplano nitong si Mia? Habang nagkaklase, hindi ko maiwasang mapansin na iba ang kinikilos ni Mia. Madalas siyang nag-aayos ng kanyang buhok at palihim na sumusulyap sa akin. Nang magring ang bell para sa lunch break, bigla siyang tumayo at hinila ang aking braso. Halika, may ipapakita ako sa'yo. Saan tayo pupunta? Tanong ko habang hinahabol ang kanyang hakbang. Hindi siya sumagot, bagkus ay patuloy na naglakad papunta sa rooftop ng building. Pagdating namin doon, isang malawak na tanawin ang bumungad sa amin. Ang kabuuan ng campus na puno ng estudyanteng naglalakad-lakad, ang mga puno na waring sumasayaw sa hangin, at ang langit na may halo ng bughaw at puting ulap. Hinayaan niya akong huminga ng malalim at magmuni-muni saglit bago niya muling inilabas ang maliit na papel. Leo, gusto kong malaman mo na gusto kita, sabi ni Mia, sabay abot ng papel na iyon sa akin. Napatigil ako sa paghinga. Hindi ko inaasahan ang ganitong pag-amin mula sa kanya. Mula sa pagiging seatmate, naging kaibigan, at ngayon, sa hindi ko inaasahan, may nararamdaman pala siya para sa akin. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Tumitig lang ako sa papel habang ang puso ko ay parang naglulundag sa tuwa. Pareho kaming natahimik na tila ang hangin sa paligid namin ay pumayapa. Pero bago pa ako makasagot, biglang bumukas ang pinto ng rooftop. Isang grupo ng estudyante ang pumasok, tila mga kaibigan ni Mia, at ang saya sa mukha niya ay biglang nawala. Uy, Mia, nandito ka pala, sabi ng isa sa kanila. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya, sabay tingin sa akin. Nagulat ako sa kanilang pagdating at kahit si Mia ay tila hindi din inaasahan ang biglaang pagpasok ng kanyang mga kaibigan. Sa tensyon ng sitwasyon, hindi ko na nagawang itanong kung ano ang ibig sabihin ng sulat. Nagtawanan at nagkuwentuhan ng grupo na para bang wala silang napansin na kakaiba. Si Mia, sa kabila ng ingay at tawanan, ay tahimik lang na nakatayo sa tabi ko. Ramdam ko ang kanyang pagkabalisa, pero hindi ko alam kung paano siya matutulungan. Pagkatapos ng ilang minuto, nagpasya na kaming bumaba. Habang naglalakad kami pababa, si Mia ay tahimik lang, tulad ng dati. Hindi ko malaman kung ano ang iniisip niya, pero alam kong kailangan kong malaman ang tunay na nararamdaman niya para sa akin. Nang makarating kami sa classroom, bago kami bumalik sa aming mga upuan, hinawakan ko ang kanyang kamay. Mia, gusto rin kita, sabi ko, at nakita ko ang pagliwanag ng kanyang mukha. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, alam ko na may bumabagabag sa kanya. Ano ang plano ng kanyang mga kaibigan at bakit bigla silang nagpakita? May kinalaman ba ito sa amin? Sa kabila ng aming pag-amin, tila may nakatagong bahagi pa ng kwento na hindi ko pa natutuklasan. Habang kaming nag-uusap, napansin kong may iniwan siyang papel sa kanyang desk. Nang binuksan ko ito, may nakasulat. May kailangan kang malaman, Leo. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Mag-ingat ka. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang kilabot sa aking balikat. Ano ang ibig sabihin nito? Sino ang dapat kong pag-ingatan? Sa likod ng masayang sandali namin ni Mia, tila may paparating na pagsubok. Isang twist na magbabago sa takbo ng aming kwento. Nagising akong may nangiti sa aking mga labi. Hindi ko alam kung sa panaginip ko ba ito nangyari o sa mismong realidad, pero ang tanging nasa isip ko ay ang nangyaring usapan namin ni Lila kahapon. Ang kapirasong papel na ibinigay niya sa akin na may simpleng mensaheng, "Kamusta ka?" ay naging simula ng isang di inaasahang pagkakaibigan. O baka higit pa doon, hindi ko pa rin alam.
Habang naglalakad ako papasok sa classroom, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili kung paano nga ba ito hahantong. Kami ni Laila ay seatmates mula pa noong unang taon, ngunit hindi kailanman nag-usap maliban sa mga simpleng "excuse me" at "thank you". Pero ngayon, parang may kakaibang koneksyon na akong nararamdaman tuwing magtatama ang aming mga mata. Sa pag-upo ko sa aking upuan, naramdaman kong may papel na naman sa ilalim ng aking mesa. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nagulat. Kinuha ko ito at binasa. Gusto mo bang sumama sa akin mamaya pagkatapos ng klase? May sasabihin ako, ang nakasulat. Agad-agad bumilis ang tibok ng puso ko. Ano kaya ang sasabihin niya? Sa buong araw, hindi ako makapagtuon ng pansin sa mga leksyon. Paulit-ulit akong bumabalik sa mensahe ni Lila. Bakit ako kinakabahan? At higit sa lahat, bakit ako excited? Ang oras ay tila bumagal, bawat segundo parang isang oras. Sa wakas, tumunog ang bell na hudyat ng pagtatapos ng klase. Agad akong nag-ayos ng gamit at naghintay kay Lila sa labas ng classroom. Nang lumabas siya, ngumiti siya sa akin at sinabing, "Halika, sumama ka sa akin." Hindi ko alam kung saan kami pupunta, pero sumunod lang ako sa kanya. Dinala niya ako sa isang maliit na parke na hindi kalayuan sa eskwelahan. Doon kami umupo sa isang bench sa ilalim ng malaking puno. Tahimik lang kami sa una, parehas na parang nag-iisip kung paano sisimulan ng usapan. Sa wakas, siya ang unang bumasag ng katahimikan. Alam mo ba, hindi ko inaasahan na magiging ganito tayo. Akala ko noon hindi tayo magkakasundo. Natawa ako ng bahagya. Ako rin, lagi kitang nakikitang seryoso, parang mahirap abutin. Ngumiti siya pero may halong pag-aalala sa kanyang mga mata. May gusto sana akong sabihin sa'yo, pero medyo mahirap. Tumango ako, hinihintay ang susunod niyang sasabihin. Ano yon? Huminga siya ng malalim. Simula noong naging seatmates tayo, may nararamdaman na akong kakaiba. Hindi ko maintindihan, pero gusto kitang makilala pa ng mabuti. Hindi ko inaasahang marinig iyon mula sa kanya. Akala ko ako lang ang ganito. Lila, ako rin, tugon ko. Nung una, akala ko hindi tayo magkakasundo. Pero ngayong nakilala kita, parang gusto kong mas makilala ka pa. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko ay may kakaibang init na bumalot sa akin. Pero bago pa man ako makasagot, may biglang nagring sa bulsa ko. Tumawag ang nanay ko. May emergency daw kaya kailangan kong umuwi agad. Pasensya na Lila, kailangan ko munang umalis. May emergency, sabi ko. Ngumiti siya kahit halatang may konting lungkot. Okay lang, ingat ka. Habang naglalakad palayo, hindi ko maiwasang magtanong kung ano kaya ang mangyayari sa amin ni Lila. Pero isang bagay ang sigurado, hindi pa ito ang huli naming pag-uusap. Ngunit bago ko tuluyang malampasan ang kanto ng parke, narinig ko ang isang pamilyar na boses. Sandali! Sigaw ni Lila. Nilingon ko siya at nakita kong may hawak siyang isang maliit na kahon. Para sa'yo, aniya, kinuha ko ito nagtataka. Ano ito? Surpresa, sagot niya na may misteryosong nangiti. Pero huwag mo munang buksan. Hintayin mo ang tamang pagkakataon. Habang naglalakad ako pa uwi, hindi ko maiwasang isipin kung ano ang laman ng kahon. Ang maliit na sulat na nag-umpisa ng lahat ng ito ay tila nagdala sa akin sa isang masalimuot na landas ng mga sorpresa at misteryo. At habang hawak ko ang kahon na iyon, alam kong nagsisimula pa lamang ang aming kwento. Sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw. Ang simpleng pagkakaibigan ay nagiging mas komplikado. Ngunit sa isang paraan na hindi ko inaasahan, ito ay isang komplikasyong masaya akong yakapin. Ngunit ano ang susunod na mangyayari? Sa ngayon, iyan ang isa pang misteryo.